Yes, good morning mga Kamatic for Life. So, dito pa rin tayo sa Global Pinoy Automatic Transmission Specialist sa Banay-Banay branch po ito, Amadeo. So, ito po yung ating sitwasyon ngayon, araw ng Martes ng umaga. At tayo po ay meron na examinin na sasakyan. Ito po ay grinding sounds di umano sa umaga pagbagong andar. Ito, ang sasakyang ito ay Kia Sorento. Ayan, 2014 model yata ito. So ayan, ito po yung unit na to. So ang issue nito, pakibukas nyo ngayong hood. Pakibukas nyo yung hood. Ayan, ang issue nito ay grinding sounds. Ayan yung hood nya. So ito yung mga tumalsik kahapon nung inangat natin yung dipstick. May tumatalsik na langis. Pero hindi yan ang concern. Hindi yan ang concern. So sige nga Toy, salpakan mo nga muna Toy ng scanner, tingnan natin bago natin iangat. Ayan yung aking kasama, yung team ng automatic transmission. Salpakan mo ng scanner. Ayan, babasahan muna natin. Sige Toy, iangat natin yung sasakyan para masilip ko sa ilalim. Sige, angat mo. Ayan, Kia Sorento. Ang sasakyan, Kia Sorento. Ayan, mag-aangat po tayo ngayon para papanda rin habang silipin natin sa ilalim. Ayan. Ayan, pinapatanggal muna natin yung engine cover sa ilalim para makita natin kung saan nagkakaproblema. May tulo agad, nabang bato. Parang andun ka, walang tulo. So ayan, natanggal na natin yung engine cover. Ayan, ito pa lang meron na siyang mga pakat ng patak ng langis o tagas. Ayan, ano nga, kuha nga ng ibang flashlight, ilaw para klaro sa video. Itong engine parte ng makina na to ay naliligo ng langis, hindi lang matutukoy kung saan nagsimula. So ayan, sige, papanda rin natin ngayon yung sakyan. So paki-start mo nga yung sakyan, lagay mo sa drive para malaman natin saan nakaproblema. Drive. So bahagi ng transmission, meron siyang maingay na pump. Yung bomba ng automatic transmission, bomba ng AT fluid, maingay siya rito sa pating ito. So i-red mo nga, paki-red. Dito lang sa kung titignan natin yung bearing, wala naman. Sa ibang parte wala naman. Dito sa drive shaft, normal. Pakila normal. So doon sa loob, tignan natin sa steering.
bearing ng compressor motor. Ito, ito yung sa aircon. May problema yung bearing niya. Yung alternator. Normal. Mas malakas dito para dito sa alternator. Tensioner. Normal. Okay naman yung ano, rumble body. Okay naman yung buka rumble body dito. So yun yung nakita natin. Yung bearing nito at saka yung pump. Yun yung problema. Ngayon ang gagawin natin, i-describe natin. Pero tingnan muna natin yung reading ng scanner kung ano yung binabasa. So ayan, nakalista naman dito. Pinapalista natin yung front cam, tensioner noisy, compressor bearing problem, engine oil leakage, yung crankcase. So tama. Okay, baba natin. Ayan mo na. Start mo na. Para pagka naman natin i-describe. Alamin muna natin sa ating kasama na nasa loob kung ano yung reading ng scanner. Meron siya. So, tatakbo natin. Okay, tatakbo na tayo para patingin nga ng ano, yung reading. So ayan, ongoing pa yung reading ng scanner. Meron na tayong mga nabasa rito. Ayan, yung mga DTC, yung mga nakapula na yan. So ayan yan. Ayan muna natin. Ayan po, na 95%. So ayan, 100% na. 100% na. Puntahan natin yung ito kasi yung mga nakapula sa makina, meron siya binabasa. Ayan, DTC number 1. Buksan natin. Ano yung trouble codes? Basahin natin yan. Read codes. So vehicle speed sensor, binabasa niya. May problema tayo sa vehicle speed sensor. Punta naman natin yung iba. Dito sa electronic stability program, tingnan natin ano yung mga binabasa. Well, speed sensor rear left hand, walang signal, no signal. Right, no signal. Puro wheel speed sensor ang binabasa dito pagdating dito sa electronic stability program. So ayan, punta naman natin yung iba. Airbag, meron din binabasa. Tingnan natin kung anong parteng airbag ang may, anong side ang may problema. Driver airbag, may problema, sira or may dapat ayusin. Punta natin dito, 4-wheel drive,
lock brake system yung sa ABS natin, yung clutch thermo over stress warning, and clutch thermal stress over shutdown. Yung may mga problema siya rito pagdating sa ABS module. So balikan natin yung iba. So ayan. Yung automatic transmission, tingnan natin automatic transmission. No fault code kasi ang nararamdaman natin yung grinding sounds, yung mechanical. So walang connection doon ng wiring, hindi niya mababasa. Sabihin lang dito na okay ang transmission kasi mechanical ang may problema, bakal kumbaga. So hindi siya parte ng mga electronics. So yun yung presence, ang kailangan natin yan, i-test drive natin yung sasakyan. So monitor natin. Game. Sama ka sa loob. Dito kasama ko ng parang video. Atras muna tapos bibig mo lang. Kami na lang mag-video. Ayan. Hazard. Ayan, hindi pala puti na pala. Hindi na pula. Okay na? Okay. Ano? Meron? Dito pala yung mga binabasa ng scanner kanina. Yung 4-wheel drive niya may problema, yung ABS niya may problema, at saka itong sa handbrake na nakailaw. So yun ang karamdaman. Ando na. Yun. Yung grinding sounds na yan. So yun yung problema niya. So halo-halo, meron nang gagaling sa transmission, may nanggagaling sa makina. Ayan. Kasi kung yung under chassis lang, nagawa na nila lahat yun, pinagpalitan na nila, umikot-ikot na sila doon, hindi pa rin na-solve. Ang issue ito ay kombinasyon. Mayroon tayong na-detect sa front pump, parte ng transmission yon, at meron din tayo sa makina. Yan. So, klaro na, kahit sa mahina lang, pero mamaya tutulin-tulinan natin. Tingnan natin kung tumulin, kung lalong lumalakas. So, pag tumulin, na-smooth siya. So, doon siya sa parte mahina. Ayan, oh. Push lang.
kanina nung tumulit tayo, wala. Pag tumulit tayo kanina, wala eh. Kaya ngayon pag nag-trip ako, wala. Tension yan. Kasumin mo yung compressor motor at saka itong starter. Ano yung pagkaiba yung mas maingay na rin yung bearing ng compressor. Yan, medyo yaman natin yan. Ikotin mo nga yung tie rod end, galawin mo nga yung tie rod end. Yan, so tie rod end nagagalaw na, malambot na. Yan, mahinang mahina na. Yan o, anak ko. Yan o, palitin yan. Stabilizer. Galaw na rin eh. Palitin na rin ng mga pangilalim nito. Pati ito. Ito. Ano mo itong ano. Tsaka, siyempre, pati yung shock mounting, napansin din natin kanina dahil natin yung sinusuri sa isa kung saan nagkakaproblema. So ano na rin, durog na rin yung shock mounting nya or nasabit na rin sa bakal. Kaya pag nag-bounce yung sasakyan, nandoon yung lagatak na parang nag-grind. So dyan, kumusta yung sa pulley? Okay naman, no? Ayan. So ongoing pa rin yung ating paglulukit ng mga problema kung nasaan. Itong bearing dito. So ayan sir, bahagi ng ating susuri kung talagang may problema ang iyong tensioner. Yung parting ito ay tinanggalan muna natin ng drive belt pansamantala. Ito yung drive belt niyan. Para masubukan lang. Hindi tayo lalayo kasi kanina hindi pa kami nakalayo, talagang nandun yung problema. Ngayon walang tensioner, alamin natin kung nandun pa rin yung problema. So tingnan natin sa pag-test drive. Meron pa rin. Meron pa rin. Meron pa rin. Ayun. Yan pa rin oh. So hindi na tayo kailangan lumayo. Andyan pa rin. Dito espalto, ito sinasabi kanina palusong, espalto pa to, medyo makinis ito kasi bagong espalto pa lang. Ano naman confirm natin na kahit na sige, na-apply naman. Kahit na wala yung drive belt, so nandun pa rin yung problema. Wala sa tensioner. Abante tayo. Ayan sir, yung akin na nga yung belt na bibidyoan natin yung tama ng belt. Pakita mo nga to eh. Saan ba ang ano nito? Tama ng belt. Ayan. Ayan, kita. So Hyundai nakatatak, original naman Hyundai Kia. Ayan. Saan pa yung iba nito?
Yan. May mga tama. Kasi pa. So, baka maputulan pa kayo, sir. Ayan o. Baka maputulan kayo nito. Mahirap mag-drive na wala ito. Mag-overheat kayo. Matigas ang power steering nyo. Ito yung pinakamalaking tama niya. Ito yung pinakamalaking tama. So, delikado na rin to. So, papabalik muna natin to kasi pag-usapan muna natin kung ano yung mga gagawin. Sige, balik nyo muna to eh. Kia Sorento. Kia Sorento. Balik natin ang drive belt.